Unsay kahulugan na ng damgon kag halas bro? Ay, demonic attack yan, bro. Bakit? Oh. Nanaginip ka ng ahas? Oo. Ay, naku. Paano ka? Tanggap ka ng sacrament of healing, confession. Kailan ka ba uli nagkupisal? Next atong usang bulan. Oh. Mag-ano ka, mag-sacrament of healing ka, tapos pa-deliverance ka. Yung iba kasi takot pa-deliverance. Sabi nila, di naman ako possess ha. Bakit? Possess lang ba ang pwede deliverance? No. Kahit may konting sakit. Ako nga eh. Yung dating, nung bago pa kami sa lugar na ito, naku, yung high blood ko, angat yung high blood ko. Lagi ako nagpapadeliver sa Father Darwin eh. It doesn't follow na possess ako, but nagpa-deliverance ako, baka kaso kasi, yung bahay kasi namin, haunted house to. Yung bahay to, haunted house to eh. Baka yung espiritu nandito nabibigay sa akin ng sakit, kaya nagpa-deliverance ako kay Father Darwin. Yun. Ikaw bro, pa-deliverance ka bro. Nanaginip ka ng ahas, pa-deliverance ka. Oo. Dito kasi ako sa aking work ba sa ka university niya, nakatulog ko ba niya? Gidamgo ko halas. Demonic attack talaga yan bro. Nakatulog ka sa trabaho mo? Oo. Yung bro, yung nakatulog ka na hinipan yung mukha mo, naranasan mo yon? Wala man nun bro. Yung may itim na anino sa tapat mo, naranasan mo yon? Nung una bro, nung una. Yung itim na anino, ang tawag dun bangungot. Oo. Demonic attack pa rin yun. Itatanong ko lang po kung ikinasal po ba si Maria kay St. Joseph? Yes. Yes po dyan. Yes, nasa Mateo 1, bro. Kinasal siya kay Joseph. Bakit kapatid ang tanong? 24. Yes, 24. 1:24. 24. Pakibasa nga po dyan to. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Yan, nasagot bro. Nagpakasal pala sila. Napakasal, pinakasalan niya si Maria. Mateo 1:24. Maraming salamat po. Okay. Yun lang, wala na. Bro Jando. Yes? Si Brother Eli yata, sabi, nung pinakikinggan ko siya, sabi niya hindi daw nagpakasal. Tama ba? Si? Brother Eli. Sabi niya hindi nagpakasal yun. Totoo. Hindi niya alam ang talatang yun. Kaya nga sa kanila, kahit wag ka magpakasal importante kasi nga si Maria at Jose, kaganon pa yun Hindi nga sila, wala kang mababasang pinakasalan niya Kaya kahit mas maganda kaysa magpakasal, napakadelikado talaga ng aral ng mga nagsulputan no? So, kahit hindi kayo magpakasal, kaysa magpakasal kayo, may bayad pa, gumano na. Bakit? Importante, nagmamahalan kayo. Sabi niya, kasi si Maria at si Jose, hindi yan nagpakasal. Basta't magsama kayong matapat para kayong si Maria at si Jose. Hindi naman nagpakasal sa huwesyo, hindi nagpakasal yun sa alkalde, sa kapitan ng barko at saka sa piloto ng eroplano. Hindi naman sila nagpakasal. Pero nabuhay silang matapat sa isa't isa. Ano ba yan? Hindi, akala ko ba Bible scholar? Hindi yata labasa yung talatang yun. Sinabi niya yung Brother Angel kasi sa dating Biblia kasi walang nakalagay na kasal. Nakalak lang kasi sa dating Biblia. Sabi sa dating Biblia ganito. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa ipinag-uutos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa. Yun lang. So kulang pa rin yung alam. Bro, dagdag natin, kahit na ganyan yung gamitin nila, ipuntahan naman natin si Elcott's commentary. Okay, sabi naman dito, took unto him his wife. Yun yung pinakasentro, di ba? Sinama niya lang yung kanyang asawa, walang kasal na sinasabi. Pero, this few word
cover a great deal. They imply the formal ratification of the betrothal before witnesses. Ibig sabihin, meron talagang May celebration ng betrothal kasal. between Yes, witnesses. formal talaga yun. Formal na pinakasalan. Sa kanya, kay Soriano, wala kasi Takal lang. walang salitang kasal doon. Kaya sa kanya, Takal walang lang. kasal nangyari. Dahil isa lang Biblia gamit niya. Isang Biblia lang. Ligaw. Ang dating Biblia lang. Kaya maliligaw talaga yung mga kawawa, yung mga nabibiktima. Napaka-kawawa kasi isa lang ang Bibliang gamit nila. Yun na yun eh. Ang nangyayari kasi ay hindi na sila mag-aano ibang translation, wala nang mag-aaral ng theology, basta yung Biblia lang hawak nila. Kaya nagkakaproblema eh, no? Napakalaking kawawa yung mga nabibiktima. Walang kasal-kasal daw, okay lang. Ano pa yun? Ayun talaga siya, no? Pag siya kaya sabi niya kaya kailangan pag may gagastusin ka, pag may bibilhin ka, kung may kakainin ka, kailangan nakasulat. Wala nakasulat kasalan, walang kasalan. Ganon si Soriano. Totoo yun, napanood ko yun, yung episode na yun. Yes, Okay. sa Biblia niya. Sa Biblia niya. Oo. Ay, nakakatakot yung mga turo. Di lang ako sure kasi kung nasa history din ng topic sagot niyo. Ano? Yung tungkol sa bakit nagkaroon ng kanya-kanyang, di ba galing tayo sa isang lahi lang, lahat ng tao. Oo. Paano nagkaroon ng kanya-kanyang apelyido? Paano doon Biblical ba yan o historical na? Yung apelyido, bro, hindi lang yung apelyido eh. Wala pa yung panahon sa Biblia. Yes, historical lang yan, bro. Ito na. Tandaan mo kapatid, no? Hindi lahat mababasa mo sa Biblia dahil nag-evolve ang mundo, no? Kailan ba ang mga last name na invento, no? Tingnan natin dito. Kailan ba to? Okay, ang sabi dito mga 11th century. Ayan. Yung mga surnames documented ng mga surnames na yung mga last name na mga 11th century, napakatagal pala noon. So halos lahat wala pa pala. So 11th century nag-umpisa yan, bro. So 11th century nagsimula by the Barons in England. Using names has been documented in even the old historical records. Example of surnames are documented in the 11th century by the Barons in England. So nagsimula siya sa 11th century. At saka bro dyan, biblically kapatid, tama yung sagot ng ating mga kasamaan na yung apelyido gradually develop yan. No? At ayon sa binasa nila 11th century, but biblically, sa panahon, lalo sa panahon ng Panginoong Jesucristo, ang tradisyon nila, ang parang pinaka-apelyido nila pangalan ng ama nila. No, halimbawa, si Simon Pedro tinawag ni Panginoong Jesucristo. Diyan basahin mo sa Matthew 16:17. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas. Ayan. Yan. So sa niyan sa lingwahe nila, Simon Bar-Jonah. So Bar-Jonah means anak ni. So yun ang tradisyon nila biblically. Parang yun ang pinaka-apelyido nila. Para tinitrace kung kaninong ama yun. Diba? Sa Panginoong Jesucristo nga, hindi ba si Jesus to na anak ni Jose? Sa Matthew 15:33, yung sinabi ng mga taga-Audio, di ba si Jesus to na taga-Nazaret ang anak ni Jose na karpintero? So yun yung pagkakakilanlan nila noong unang panahon. Then nagka-develop, at based sa history na binasa ni Rodando ko kanina, 11th century to 12th century, nag-umpisa naman yung pagdokumento ng apelyido ng ama, hindi ng pangalan. So gradually develop yung kapatid. Ang malaking problema dyan, Brother John Ray, yung apelyido ng tatay mo, hindi mo ginamit kasi apelyido ng nanay mo. Yun, legal matters yan.
Kailangan idulog sa ano yan, sa kay Attorney Angel dapat idulog yan. Okay. Brother, okay na ba yung Brother Michael? Okay, thank you sa iyo, bro.